Okay, continuation ng ating vlog about dito sa solar natin. So, makikita nyo, patay ngayon yung ating ayan, patay. Ang ating hybrid na 1 kilowatt na MPPT with inverter. So, ito yung ating biniling battery. Okay? So, ngayon, tetestingin natin. Ngayon, ang oras ay ipakita ko sa inyo. So, gagamitin natin oras. Ayan. Ayan. Kita nyo. So, 9 PM. So, mag-start tayo, no? Okay, 9 PM. So, 9 PM. So, bubuksan na natin to. Gusto kong testingin natin ngayong gabi. Tingnan natin kung gaano tatagal yung itong ating Gen5 na 280 AH, 280 ampere. Okay? Dito sa ating setup, yan lahat ng yan ang kanyang papaganahin. Kagaya ng pinapagana ng ating yung lead acid na 105 na yung ampere ba yun? So, mababa lang talaga siya. So, yun. Ang gagawin natin ay tetestingin na natin kung mas matagal. Kasi yun, saglit lang talaga. Parang pinakamatagal na nagawa niya. Mga isang oras lang. Sa 200 na load natin. 200 watt na load. So, understandable sa mga nakakala mo. Tayo, naman po ha? Tayo nag-DIY. Ito para sa akin lang naman to. Okay, huwag niyo mapapaganitan ba? Yun yung load ko Siyempre, yun lang din kaya ng pera ko. At nag-DIY tayo. Judge by experience. So, hindi pwede yung, yung ganun binili ko na battery na lead acid na to. Kasi 50% yung DOD niya. Kunti lang yung talaga yung gagamit na. Talaga pag nag-solar ka, mas the best talaga. Yung mga ganitong LiPo o light PO po talaga yung gagamitin mo. Mga lithium. Para matagal talaga. Kasi 80 to 90 ang DOD niya. Bago siya malawa. Magagamit mo sa kanya. Okay? So, simulan na natin. Okay? So, una, gagawin natin. Hindi na natin bubuksan to kasi parang hindi siya mag-charge. Kasi gusto ko kasi mangyari ay ito nga yung ating nakarekta doon sa ating Meralco. Napapasok doon sa in. Kasi pag bukas to, mag-charge siya. Charge niya yung battery. Ang gusto ko, gamitin natin to. Kasi full charge naman to ngayon. Ngayong gabi, alas 9 ng gabi. Okay, buksan na natin. So, ito yung ating battery. Yan. Bukas na. Iaba ko na rin kasi baka malimutan ko itong panel. Kasi, tapos, ito na. So, yan, dumipat na. Nakita niya. Dumipat na. So, yan, malapitan. So, kasi ito yung normal power ko. Ito yung main ko, itong solar. So, makikita niyo, papakita ko So, ayan. Walang kahit dito sa gilid Wala yung, wala yung Meralco. So, ibig sabihin, hindi siya tumutulong. So, battery lang talaga makikita yung nagsusupply ngayon dito sa ating load. Sinusupplyan po niya lahat yan. Okay, ang ating mga tank, pati ayan. Yung mga ilaw. Sinusupplyan po niya lahat yan. Ganyan po. Maraming sinusupplyan niya. Okay? So, ito hindi kasama itong electric fan. Hindi ko sinama. Nasa main yan. So, lahat lang yung nakasalpak dito, nakikita niyo po yan. Yan po yan, yung mga aquarium ko. Saka yung mga ilaw. Except yung electric fan. Nandun yan sa main. So, ayan. So, tingnan na natin kung ilan yung battery niya. 12.8. Okay? Tingnan natin kung gaano tatagal to nang walang tulong ng solar. Kasi gabi ngayon. 9 PM na yan. Gabi po. Gabi. Yan. So, ito po yung ating orasan. Itong gagamitin nating orasan. So, kada oras bababa po ako. Para makita ko kung ano yung Yan, 9:05 PM na. So, tingnan natin kung tatagal nga itong battery to. Sa load natin, ang load ko po, ipakita ko po sa inyo. Medyo malaki po kasi yung load ko, mga boss. Ayan po yung load ko, 185 pala. Ayan, 185 watts. Ayan, kita-kita nyo naman po. Tapos ang nagsusupply ay 12.8 volts na battery na lang. Na 185, yan, 88, yan. Pinakamataas niya, 88, no? O, 88 watts. Yan po yun, lahat lang yan. Lahat pong yan, kasama to. Yan po, ang sinusupplyan niya. Yung aking shop. Okay? Ayan, pati yung gitna. So, ayan. Tingnan po natin kung gaano po tatagal itong ating Gen5 na 12 volts, 12.8 volts na 280 ampere. So, nakasetup po tayo dito. Pakita ko sa inyo. Wala kasi tayo mapapansin nyo. Wala Wala yung tawag dito, yung low voltage. Oo, wala siyang low voltage. Dati meron ako, di ba? Inalis ko na. Kasi hybrid na to Dito na lang po natin, sinetup. Dito kasi,
Pagka dito sa number 5 na itong model na to, sorry. Sa number 5, 5 nga. Dito sa use, pag yun ang pinili mo yung user, may isi-set up mo yung kanyang, yung mga low voltage, mga ganon, may isi-set up mo. Sa number, wait lang. Yan, 13.9 yung pinakamataas niya, yung pinaka full charge niya. Pag titigil na siya mag-charge, ito yung pinaka-standby niya. At ito po yung pinaka-low voltage, yung pinaka-cut off na siya. Yan yung pinaka-mababang voltage na nilagay po natin sa 10.0. Pero sa totoo lang, nasa 8 po yan. Pwede po natin baguhin yan. Kasi ang nakalagay po doon na discharge po niya ay 8. Pero sa 10 na lang po muna tayo. 10 volts na lang po muna tayo. So yun, ibig sabihin, pagka nag-10 na po to, mag-charge na, magkakat na to. Kasi wala tayong charger eh. Wala tayong charger. In-off natin yung charger. I-disable natin yung charger, di ba? In-off natin to. So, yun ba, nagsasampot sa kanya. Tingnan natin ang mangyayari. Pag pinaka-low voltage ng battery, pag nag-10 na, so automatic na siguro to. Nalilipat to ng Meralco. ATS na lilipat siya. So, tingnan natin yung battery. Kasi yun yung sinet natin. 12.7, so malayo pa. Okay. So, sa manual, ipakikita ko sa inyo. So, ito yung nabasa ko lang, no? Kaya siya na. Hindi ko po alam yan. Comment na lang po kayo. Ito kasi, may nabasa po kasi ako dito na when the battery is at low voltage, the internal BMS, may BMS kasi yung battery natin na yan, turn off the output. So, hindi na siya magsusupply. Mamamatay na po siya sa 8 volts. Will then be, terminal voltage will then below 8 volts. So, pero hindi po natin siya sinet ng 8 volts. Ang ginawa lang po natin ay 10 volts lang po yung pinaka sinet natin. Okay. Wala po siya katulong ha. Pinatay po natin yung Meralco. Hindi po siya nag-charge. At wala din po kasing solar dahil gabi. Although naka-engage po yung panel. So, nababasa ng ating MPPT ay 12.7 volts na siya na meron po siyang 15.8 ampere. Sa oras na 9:29 PM. Okay. Mula na nagsimula tayo. Okay. Mamaya na lang po ulit. Okay. Time check tayo. So, ngayon ay 11:09 na. So, nakakailang oras na tayo. Tingnan natin ngayon yung ating battery kung ilang volts na. $12.6. Okay. Naka 12.6 na. So, malayo pa tayo sa So, 12.6 na ang oras ay yun. 11:09 na. So, nakakadalawang oras na. Okay. So, lamang na agad. Kasi yung lead acid natin na Motolite na deep cycle na may 50 DOD ay isang oras lang halos ang pinakamatagal na nagagawa niya. Sa 100 ako, nagto-200 ako na load, na watch, no? So, lamang na agad si Gentay. So, nakaka 2 hours na siya. So, tingnan pa natin kung ano pa yung ilang oras pa yung tatagal niya. Okay? Mamaya na lang. So, i-check uli natin. Balik kadahating ko lang. Umalis na tayo. So, ayan, may dala tayong isda. Ayan, i-deliver kasi sa atin ngayon. Okay? So, tingnan natin kung anong oras na. Pakita ko inyo. So, ang time ngayon ay, alas 2 na madaling araw. 2:28 na madaling araw. So, kanina ay, anong oras ba kanina? 11 ba? Tama? O 10, mag-11 pa lang. So, ayan, 2:29 na. Tingnan natin ngayon. Bumalik kasi tayo. Tingnan natin yung ating battery. 12 volts, 0.2. Kalahin nyo, hindi pa nababa talaga. 15.3 na, ano ba to? Ampere. So, galing, no? Talagang makunat siya. Samantala yung lead acid natin, hindi man lang tumatagal lang maswerte na makisang oras ka. So, ayan, no? Galing. So, dito pa lang, panalo na po talaga. Iba talaga. Pagka ang, ang battery mo ay talagang 80 to 90 yung DOD niya. Saka talagang pang solar talaga siya, no? So, tuloy pa rin natin. Kasi siyempre, hanggat hindi siya nalolobat, okay? So, ayusin ko muna yung mga isda. And then, mamaya, mag-update ulit tayo. Check natin ulit kung anong oras na. Okay? So, kalatapos na natin maglagay ng mga isda. Ayan, nag-load. Ayan. Nilagay natin yung mga stock natin.
So, check natin ngayon kung anong oras na. Ang oras ay, alas 3. 18. So, 3:18 AM na. So, alas 2 na madaling araw. Tingnan natin dito kung ilang watts na yung ilang volts yung ating baterya na natitira. 10.6. So, marapit na siyang yan, sa 10 na. So, kita rin natin na bawasan na yung bar ng battery. So, ang tagal, no? Maging battery yan. Walang tulong ng solar. Walang tulong ng Meralco. So, kayang-kaya niya talaga. Ang tagal niya. Nagsimula tayo kanina ng 9:01 PM at hanggang ngayon, ayan, ito, alas 3 na po. 3:19 na siguro. 3:19. Hindi natin ulit. Ayan, 3:19 AM na. So, ilang oras siya? Bilangin natin. 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3. So, 7 oras. Tama ba? 7 oras. Ang galing, no? Samantalang yung lead acid natin, ayan na, nag-fault na siya. Ayan, ibig sabihin, lobat na. Ayan po, mga lobat na. Ibig sabihin, pag ganyan na nagbibip na, lobat na po siya. Okay. Pag nalobat yan, ay nilipat na po yan dyan. So, hindi na natin hintayin. So, 7 oras siya. Bubuksan na natin ito para mag-charge siya. Ayan. Yan, binuksan na natin yung Meralco. Ayan, kinacharge na niya yan. Ayan. So, ang gagawin na natin, imamanual na po natin siya. O, hayaan na lang natin. Okay. So, para hindi rin magastos sa kuryente, siguro, sige, hayaan na lang natin. Ang plano ko sana yung manual, tapos para dito na lang. So, ganun din naman, i-charge na lang niya yan. Nag-general to siya dito. So, ganun na lang. So, para makatipid tayo sa kuryente, i-manual na lang natin to. Okay. Lalagay ko na siya dito. Yan. Okay. Para lumabas dito, bypass. Yan, naka-bypass. So, charge niya lang yung gagawin niya. So, ngayon, kasi ang lagay natin sa emergency power ay yung green, yung ating Meralco. Kasi ang normal power natin, yung pinaka-main natin ay ito. So, ginawa ko, minanual ko na, pinatay ko na lang para makapag-charge ito na maayos. At hindi masyadong magastos sa kuryente kasi sinacharge na ito tapos nagsusupply siya dun sa So, parang ganun. So, yun. 7 oras po siya. I don't think so na, kasi siyempre, imagine niyo nag-charge tayo gamit ang Meralco, and the same time, di-distribute din siya doon sa load natin. Siyempre, gumagana din itong MPPT. Sigurado, may consumption. Kaya, ang ginawa ko, binaypass ko na lang para mag-charge na lang siya. Tapos, ito, binaypass ko na. Meralco na yung nagpapatakbo ngayon sa akin. Dito sa lahat ng to. Okay. Okay. So yan, ulitin ko, naka 7 hours po ang ating Gentile na 2.8 volts, 280 ampere sa load natin na, pakita ko, yan, na para maglabas yung load. Ang load po natin, okay, yan, nasa 189, yung pinakamat, 92, yan. Yan po yung load po natin, no? Okay, so, na uli natin? Para ma-bypass ulit. Yan. So, wala na uli. Bypass na siya. Ibig sabihin, hindi na siya nagbabato ng kuryente dito sa ating load. Ganun po yun. Ang ginagawa na lang nitong MPPT natin ay kinacharge na lang po niya itong ating battery. Okay? So, yun. Successful tayo. Naka 7 oras din tayo. So, bihira naman na nagkakaroon ng burnout ng 7 oras. Kaya, ayos na ayos talaga. Kumpara doon sa lead acid natin na maswerte ka nang tumagal ng 1 oras. Okay? Oo. Kasi 50% lang yung DOD niya. So, dito, napakakunat niya. Obviously, 280 ampere din naman siya kasi malaki yun naman. Kasi yung dati natin is 105 ampere lang yun. At hindi pa siya, lithium. Okay. So, yun. Masaya ako dahil at least,
mas mapapakinabangan ko na ng maayos yung aking solar setup. Okay? So ito ulit si Dansky at ito ang ating vlog for today. Kung gaano katagal ang isang Gentile na 12.8 volts to 280 ampere sa load na 190 plus watts. Okay? Back on.